So, alright mga minamahal, natatawa kasi ako dito sa sa post na to. Kasi 'di ba, na hindi na mahagilap sa Senado itong si Bato de la Rosa. Ewan ko ba kung nasa na to nagpupunta, hindi na nakikita eh. Biglang nagtago na yung dating bring it on. Mukhang mukhang hindi na natin makita. So ngayon mayroong post itong si Bato de la Rosa. Nagjo-joke siya dito eh. Well, although nangaasar siya, pero hindi naman tayo naaasar eh. Mas maasar siya pag nahuli siya, di ba? So ngayon nakikita niyo yung post na yan. Yan o. Okay, Ronald Bato de la Rosa, 2 hours ago. Reactivating my Intel operative gears during my S2, M2, R2, and Intelligence Group days. Wow! Makikita ninyo mga minamahal, may buhok na si Senator Ronald Bato de la Rosa para hindi makilala ng International Criminal Court. Sa tingin nyo, hindi makikilala itong si Bato de la Rosa ng International Criminal Court. Imposibleng walang magtuturo sa kanya. Pero by the way, mga minamahal, kasi sabi ko naman sa inyo, hindi naman si PBBM ang nagpahuli dyan or hindi naman yung gobyerno yung kasalanan nila mismo. At saka wala pang official copy. Diba, wala pa ang official copy ang ICC sa warrant of arrest ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero bakit parang tila baga nagsishake na siya ngayon, na-rattle, hindi natin alam kung saan patungo, hindi natin alam kung ano gagawin niya. Diba, ano na ba si Bato de la Rosa, nasaan na ba? Kasama niya ba si Gutesa? Hindi natin alam, mga minamahal, nasaan na si Bato. Tapos, actually, natawa nga ako nung nakita ko tong post na to, parang nagkaroon na ng time, di ba? Mahaba-haba na yung time ni Senator Ronald Bato de la Rosa namang asar kaysa magtrabaho para sa mamamayang Pilipino. Abay, bakit? Bakit mas may time na siyang mang-asar, Mima? Nakikita nyo ba naman na hindi na nga pumapasok sa Senado? So, nang-aasar na lang yan. Itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Halatang, diba? Halatang parang para pakita niya na hindi siya natatakot, wala siyang pinangangambahan, diba? Ang kanyang ginagawa is, tinatago niya na lang yung kanyang takot dito sa social media na pa-post-post ko, no? Diba? Kasi dati may pasabi-sabi pa siya na, bring it on. Make my day. Wow, make my day. Ano ka ngayon kay Trillanes? Make my day ka pang nalalaman. Tapos malalaman natin, you make our day kasi ikaw na yung nagtatago ngayon. Paano ba naman kasi? Si Bato de la Rosa, mga minamahal, ay Chief PNP ng bansang Pilipinas ng panahon ni Digong. And we all know naman na sandamakmak yung patayon, mayroong mga baby, imagine nadadamay. Tapos yung mga pulis kasi naging abusado din sa panahon ni Digong kasi mayroong tinatawag tayong reward money, 'di ba? Once na yung palit ulo, 'di ba? May mategi ka 10,000 depende sa tao. Kung yan ay may katungkulan sa gobyerno, mas mataas yung yung kikitain mo, depende sa trabahong gagawin mo, 'di ba? Yung tanim baril, 'di ba? Kapag nangyari yung tanim baril ba, nasasabihin ng laban. So, ang daming instances na parang hinayaan pa nga nila hindi, protected yung mga pulis, kahit anong gawin na protektahan yung mga pulis. So, umabuso. So, dahil nga natutunugan nila na posible yung ICC ang makapagpatumba sa kanila, abay umalis sa International Criminal Court. Pero hindi ICC nagpapahuli sa kanila, ang humuli sa kanila, Interpol via the government. So, cooperation ng gobyerno at ng Interpol, itong nangyayari ngayon. So, once na ma-receive, kasi kinonperma na ni Ombudsman Boying Remulla na totoo ang warrant of arrest ni Bato de la Rosa, anytime soon, pwede na siyang huliin. And yung sinabi ni Tito Sen ni Senate President na poprotektahan itong si Bato de la Rosa, maybe hanggang dyan lang sa Senado. Pero pag lumabas ka na dyan, abay, yan lang yung hindi natin alam. Nasaktuhan sa pagbabalik ni General Torre, nangyari lahat ng ito, coincidence? Diba? Tanong lang. Diba? May coincidence ba? Diba? Actually, magaling naman mananarakip, manghuhuli. Itong si General Torre, siguro kinakabahan na or natatakot na. Itong si Bato de la Rosa, sa galing ba namang mag-research ni General Torre? Siguro kahit mag-under the table ka pa dyan, under the table, kahit mag-underground ka pa dyan, hahanapin ka. Si Bato nga,
I mean, si Kibuloy nga, hindi sinukuha ni General Torre. Pansinin ninyo? Diba, hindi nga sinukuha ni General Torre, mga minamahal, si Kibuloy. Almost 16 days, di ba? Sabi pa nga, di ba, to, wala dyan, bumalik na lang kayo kapag meron kayong nalaman. Hindi pumayag si General Torre. O, tingnan ninyo, after 16 days, lumabas sa lungga itong si Kibuloy. Kahit anong gawing pagtatago ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ikaw na lang yung mapapagod, sir. Ikaw na lang yung mapapagod. Baka nga, hindi natin alam, baka nasa lumipad na yan ng ibang bansa. Si Bato de la Rosa, nagtago na yan. Tapos naka-VPN lang, hindi lang natin sure, diba? Pero kung may paninindigan ka, kung hindi ka, tawag dito, meron kang word of honor, diba? Kasi total, sinabi mo na, I am ready to join the old man, then panindigan mo na lang. At kumuha ka ng lawyer mo kung sakali, diba? Pero hindi natin alam kung bakit si Sara Duterte dumidistansya na sa inyo. Kay Bongo, dumidistansya. Even sa'yo, dumidistansya. Ano na kaya yung ginagawa ngayon, di ba? Na hakbang ni Sara Duterte sa inyo, mukhang wala. Iniwan na kayo sa ere. Kumbaga sa madaling sabi, kaso niyan, bahala na kayo dyan. So, ano yun, once na mahuli itong si Bato de la Rosa, ang tanong kung magpapahuli, baka mamaya maging Harry-Roque din to. Palipat-lipat ng bansa, magpapa-China. Dapat i-cancel yung passport nito di ba? Suggestion ko lang yan i-cancel yung kanyang passport. Or yung hindi na siya magkaroon ng passport ng pasaporte ng bansang Pilipinas. 'Di ba? Wala nang ganoon. Para nang sa gayon, wala nang takas itong si si Bato de la Rosa. Well, let's see kung ano yung kasi hanggang post ka lang naman magaling Hanggang banat ka lang naman magaling Hindi mo naman pala kaya na gawin yung mga sinasabi mo. So, wala kang word of honor. So, ibig sabihin, takot ka. Diba, na mahuli. So, ganun lang yun. Tingnan yung ngiti ni Bato. Ang daming ang tumawa kasi nakakatawa nga naman talaga. Diba? Although nang aasar, itong si Bato de la Rosa, pero nakakatawa lang siya na mga asar siya sa post without knowing na hinahanap na siya ngayon. At hindi na nga siya nagpapakita. Diba? And I think baka next na dyan si Bongo. Hindi. Naisa-isa na sila. Pansinin ninyo. Iniisa-isa na sila. So, at the end of the day, ang panalo pa din dito si Trillanes. Iyak malala, nakakadalawang punto na itong si Trillanes, tapos kayo 0 pa din. Nakasuhan nyo na sa damakmak na kaso, pero hanggang cyber libel lang. Walang graph, walang corruption. Kasi hindi naman corrupt si Trillanes, di ba? Alright, mga minamahal yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Dito nga po sa Team Replay, maraming salamat sa panonood sa ating munting channel. Hope na i-subscribe nyo at i-like itong video natin. Yun lamang po at ingat, mga kababayan.